sa pagiging VA. Hi mga kadiskarte, and welcome to my Virtual Talk Episode 2. So, I hope maraming nakarelate dun sa Episode 1 and I hope meron kayong mga natutunan about dun din sa mga na-mention ko dun about jobs, mga ganon. So, ngayon naman, ang pag-uusapan natin is the transition. So, moving from a corporate job to a VA career. So, ito for sure marami makakarelate dito kasi marami nagme-message sa akin na about sa meron silang mga BPO experience na medyo sawa na sila mag-accept ng mga calls, kumbaga. So, kaya gusto nila maging VA kasi marami ding jobs na nag-offer na non-voice. So, ayan guys. So, kasi naman, sa akin kasi sa corporate job ko, teller coordinator ako. So, cash and check ang hawak ko. So, wala naman akong yung work ko as pagiging teller coordinator, hindi ko naman siya nagamit sa pagiging VA. Meron siguro about data entry at saka yung mga Excel and spreadsheet na nagagamit kasi kailangan talaga yun. So, pero kumbaga, kung ano yung pagminsan kasi kung ano yung natapos mong kung saan ka graduate, ano yung natapos mo, ano yung degree mo, hindi mo siya minsan nagagamit as sa mga work ng VA. Let's say natapos ka ng HRM, so chef ka, so medyo mahirap yon yung transition na yon kung gusto maging VA. Kasi walang food industry or wala namang niche na parang mag-relate related sa food, except yung client mo is, let's say, lead generation yung kanyang ang kanyang ino-offer na trabaho. So, yun, let's say, mga kailangan niya hanapin yung, let's say, mga restaurants, mga ganun. Pero, first, parang din siya, data entry pa rin siya, papatak. So, yung hindi pa rin siya related dun sa kung ano yung natapos mo. So, kaya ang courses left and right para for you din, para makatulong sila din sa'yo para maaral mo kung ano yung skills na meron ka. Or sure, meron ka mga hidden skills na hindi mo pa alam. Pero nandyan lang pala yon. Once na, let's say, na makita mo siya, let's say, sa Facebook, makita mo siya. So, parang maiisip mo na, parang kaya ko naman itong gawin. Let's say, sa mga job. Maiisip mo, wala kang experience as VA, pero nakita mo yung isang job na, parang andali naman ito, parang kaya ko naman to. So, hindi mo alam, mapapansin mo na lang na, kaya ko naman pala yung job na yun. Why not to enhance my skills dun sa job na yon? Let's say lead generation. Since nabanggit na rin natin yung lead generation. So, web research, mga ganyan. So, parang sa akin, let's say, wala naman akong experience sa lead generation. Pero, yung sa job description, parang andali niya. So, ang gagawin ko, hahanap ako ng videos na related dun sa job. And then, boom! So, mo sa sarili mo na, kaya ko naman pala to? So, try kong applyan. Although, meron ka lang kailangan talagang i-update kumbaga sa resume mo kasi hindi lahat ng trabaho natin sa corporate job parang magagamit natin. So, kailangan kasi pag maghanap ka ng trabaho sa online, kailangan din para medyo related yung mga ilalagay mo sa resume mo dun sa resume mo. So, yun guys. So, hindi siya ganun ka isang pitek na kahit anong experience mo sa corporate job ay mabilis ka na kaagad magiging VA. Except kung talagang talagang nag-avail ka ng maraming courses, nag-aral ka talaga, tapos tsaka mo siya pinasok. So, iba naman yun. Parang pinaghandaan. So, pero kung working ka right now sa corporate job, and then bigla ka lang mag-resign ka, walang ganon. Huwag ka mag-resign kasi masyadong, actually, kailangan plan B na kailangan bago ka mag-resign, meron ka ng kapalit, di ba? Or meron ka ng kapalit na meron ka ng job or meron na nag-o-offer sa'yo para tanggapin ka dun sa job na yun. So, kasi hindi siya madali, may process lahat ng pag-transition for corporate job to VA. So, meron yung merong mga step-by-step din yan. Hindi siya as in instant na mag-a-apply agad ako. So, ganun. So, kailangan alamin mo rin muna kung paano yung galawan ng pagiging VA or ano yung mga trabaho na available ng mga VA, ano yung mga niche na available ng isang VA,
So, sa anong skills ko? Kumbaga, tanongin mo sarili mo, ano yung skills mo? Kasi hindi siya ganun kadali. So, hindi siya kagaya nung pagka-graduate natin, mag-apply na tayo ng trabaho. So, dun sa on-site, sa mga companies. Kasi pagdating sa VA, kailangan at least meron kang knowledge about dun sa job. So, ganun din naman sa on-site, pero kumbaga, nag-accept sila ng fresh graduate training kanila. So, mga ganun. So, sa VA naman, at least kailangan meron kang knowledge para pumasa dun sa interview. Kasi kailangan, CV mo pa lang, profile mo or resume mo ay kumbaga ayos na. Alam na maging interview or alam na ng client kung ano yung offer mo, alam na ng client ko at nag-interview ko ano yung strength mo pagdating dun sa profile mo or sa resume mo. So, ayun kasi, pag kasi nag-apply ka sa on-site, di ba, pupunta ka sa company, so makikita ka nila kung ano yung suot mo, kung yung parang yung aura mo, so mga ganon. Pero kasi pagdating kasi sa pagiging VA, kailangan profile mo pa lang maayos na. Kasi yung profile mo pa lang or yung CV mo o yung resume mo pa lang parang binibenta mo na yung sarili mo. Kasi hindi siya kagaya nga sa on-site, pagpunta mo sa company, makikita ka nila. So, hindi. Kailangan yung profile mo pa lang at saka yung resume mo pa lang. So, nagsasalita na for you na tanggapin mo na ako. Kasi meron akong experience, meron akong knowledge, meron akong mga skills na ganito, ganyan. So, di ba? So, hindi siya ganun kadali. Pero kung meron kang pasensya, maraming pasensya ang kailangan actually. So, kaya mo yon. So, lahat naman tayo, pwede tayo maging VA. Actually, lahat tayo. Kailangan lang ng pasensya at saka kailangan flexible ka, willing ka matuto. Hindi ikaw yung, so, ayun nga, flexible. Kailangan flexible ka, willing ka matuto. So, ayun guys. So, I hope meron kayong natutunan or na-enjoy nyo naman yung pakikinig kay Madiscarding Pinay. So, ayun guys. So, don't forget to like, share, subscribe para lagi kayong updated kay Madiscarding Pinay. That's it.